Madali nilang nalagpasan ang drawbridge ng panlabas na pader at nagtungo sa panloob na kastilyo. Sa normal na sitwasyon, maraming halimaw ang makakasalubong nila, ngunit sa kanilang kaso, si Raven, gamit ang mga spell ng Outer Dirt, ay nagpadala ng mga daloy ng mahiwagang enerhiya sa harap nila, na sumire sa lahat ng halimaw na lumalapit bago pa sila makaatake. Ngunit napansin ni Bjorn na sa pagkakataong ito ay hindi napatay ni Raven ang lahat. Gayunpaman, inamin niya na ang spell ay makapangyarihan. May ilang halimaw na nanatiling buhay, nagsimulang maglakbay bilang isang pangkat ng mga adventurer. Kahit na sa kabila nito, nawasak ni Raven ang 70% ng mga kalaban sa isang atake, at biglang, ang demonyo ng kamatayan ay nagsimulang lumapit sa kanila. Inakala ni Bjorn na ayos lang ito dahil mayroon itong mataas na bilis ng pagbabagong buhay. Sumigaw si Raven na ang iba pang mga halimaw ay nananatili kay Hero. Tumakbo sila ni Bjorn upang umatake, at nang walang tigil, sinigaw ng bida ang pangalan ni Einar. Siya, na naunawaan ang nais nitong sabihin sa kanya, ay sumang-ayon ng may ngiti. Magkasama, tumakbo sila papunta sa demonyo ng kamatayan, hinawakan ito sa mga binti at itinumba ang halimaw sa lupa gamit ang isang barbarian technique na tinatawag na double grab. Bumagsak ang halimaw ng may malakas na pagbagsak, at sinimulan itong sirain ni Bjorn at Einar gamit ang maraming suntok. Tiningnan sila ni Hero ng may pananabik, tinatanong kung palagi ba silang nangangaso ng ganito. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Bjorn at Einar, at inakala niyang nagsasaya lang sila. Gumamit si Raven ng isang bagong spell, at ang mga daloy ng kanyang mahiwagang enerhiya ay bumalot sa mga Death Demon, na nagsimulang umungol sa gulat habang ang maliliit na sugat na kanilang natamo ay lalong nagiging matindi. Nakilala ni Bjorn na ito ay isang spell upang palalain ang mga sugat at naisip na ang mga Death Demon ay sikat sa kanilang passive regeneration skill. Kung haharangan mo ito, magiging mas madali ang lahat, at ang halimaw ay magiging isang piraso na lamang ng karne. Sinamantala ito, sina Hero, Einar, at Bjorn ay nagsimulang magbigay ng malalakas na suntok, at di nagtagal, halos lahat ng samsam na lumitaw pagkatapos mawala ang mga katawan ng mga halimaw ay nailipat sa backpack ni Terran. Sa panunood nito, nakuha ni Einar ang atensyon ni Bjorn, na ipinaliwanag na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ganoon ang trato ng lahat sa mga salamangkero. Si Hero, na nakatayo sa tabi niya, ay tumawa, napansin na sa isang salamangkero, maraming pagkakataon. Nang marinig ang mga salitang ito, tumikim si Raven, lumingon sa kanilang direksyon, at ipinahayag na nag-aaral silang mabuti para dito, bagaman inamin niya na kung walang talento, hindi ito posible. Nakangiting itinuro niya ang sarili gamit ang kanyang palad at pagkatapos, ipinikit ang kanyang mga mata, inayos ang kanyang buhok. Ngayon ay naiintindihan na ni Bjorn ang diwa ng kanyang karakter dahil nagkunwari siyang mahinhin ngunit mahilig magyabang at magsaliksik. Bigla, sinabi ni Raven na kukuha siya ng ilang mga materyales at tinanong kung gusto nila siyang tulungan. Bulalas ni Hero na dahil sa kanila, nakatipid sila ng maraming oras, kaya nangako siyang tutulong siya, habang tumatawa ng mabait. Nagpasya rin si Bjorn na tumulong, ngayon ay naiintindihan na niya kung paano kikilos kasama si Raven. Di nagtagal, nakolekta nila ang lahat ng natitirang mga materyales, at inamin ni Raven na mas mabilis nila itong nagawa kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na umalis na sila. Inayos ang kanyang sombrero, iminungkahi niya na magmadali sila, at si Einar, na sumunod sa kanya, ay tinanong ang sarili kung ilang cream pie ang mabibili niya. Naglakad si Bjorn sa pinakadulo, nawala sa pag-iisip, at naisip na kakaiba ito dahil ginalugad na ni Raven ang buong lugar ngunit wala siyang kinuha. Nagtaka siya kung bakit niya ginawa iyon, at inakala niyang hindi niya alam ang tungkol dito. Tiningnan niya ang estatwa na nakatayo ng kaunti sa gilid at naisip na sapat na ito para sirain lang ito. Naalala niya na ang ilang mga manlalaro ay may ugali na pindutin ang interact button kapag nakakita sila ng mga kakaibang bagay o isang kainahinalang pader, at si Bjorn ay isa sa mga manlalarong iyon. Kaya madalas siyang makahanap ng mga nakatagong bagay sa 9 na taon ng paglalaro ng Dungeon and Stone. Gayunpaman, maaari niyang masaktan si Raven kung may alam ang isang karaniwang barbaro na hindi niya natagpuan, kahit na ginugol niya ang buong buhay niya sa paggalugad. Kaya napagpasyahan niyang mas makabubuting iwasan ang mga bagay na maaaring pumukaw ng hinala. Nagpatuloy sila sa pagsulong, at pagkaraan ng ilang sandali, narating nila ang panloob na kastilyo, huminto sandali sa gitna ng mga guho. Kumunot ang noo ni Raven, napansin na marami na siyang narinig tungkol sa lugar na ito, ngunit nahulaan niya na halos wala silang makikitang anumang kapaki-pakinabang dito. Napansin ni Hero na walang mga halimaw na nakikita, kaya nagpasya silang umalis. Di nagtagal, nakakita sila ng isang hatch, at lumuhad si Bjorn upang linisin ang anumang mga kalat mula sa takip. Ngumiti si Raven at inamin na labis siyang nasasabik.
Hindi nagtagal ay binuksan nila ang pinto at bumaba, papasok sa bilangguan sa ilalim ng lupa sa unang palapag. Habang pababa sila, humakbang si Raven, at si Hero, na nakakuha ng kanyang atensyon, ay nagtanong kung anong uri ng mga halimaw ang maaari nilang makasalubong. Ipinaliwanag niya na maaari silang makasalubong ng isang bungo, isang banshee, isang demonyong death, isang lobo na chimera, isang ghoul lord, at isang corpse golem. Nalabanan ni Hero ang lahat ng mga halimaw na ito maliban sa corpse golem, at ipinaliwanag ni Raven na lumilitaw lamang ito sa karanasan. Binalaan siya ni Raven na mag-ingat sa pagsabog ng laman, dahil ang halimaw na ito ay hindi gaanong sumasabog, ngunit ang mga piraso ay lason, at maaari pang mamatay ang isa kung sasabog ito ng masyadong malapit. Nangako siya na haharanggan niya ito kung may mangyari na ganoon. Tumawa si Hero, na sinasabing walang dapat ikatakot sa isang salamangkero, at napansin ni Raven na lahat ng ito ay salamat sa isang matapang na mandirigma. Pinanood sila ni Bjorn ng may sama ng loob, tinatanong ang sarili kung ano ang nangyayari. Tinanong niya kung nakalimutan na ba nila kung paano sila nagtalo noon. Biglang itinuro ni Inar ang kanyang kamay sa isang kalansay ng daga na tumatakbo malapit sa kanya, tinatanong kung ito ba ay isang halimaw din. Gusto sanang magpaliwanag ng bida, ngunit pinutol niya ang kanyang sasabihin at ipinahayag ni Raven na ito ang Banggang R na kanyang tinutukoy. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at itinaas ang isang daliri, sinasabi sa kanila na ang mga halimaw na ito ay walang ranggo, tulad ng mga undead, at hindi sila masyadong malakas sa labanan, kaya sapat na ang pagtapak lamang sa kanila. Kumunot ang noo ni Inar sa pagkadismaya, sinabing siya ang nagtatanong, at pinaningkitan ni Raven ang kanyang mga mata, nakatingin sa kanya ng may nasaktan na ekspresyon. Maya-maya, sumisigaw at halos maiyak sa takot, nakilala ni Inar ang tunog na nagmumula sa piitan at hinawakan ang kamay ni Bjorn, na pagtanto na ito ay isang banshee. Lumitaw ang mga halimaw sa pasilyo sa harap nila, at ngumiti si Raven, binalaan ang lahat na maging mas maingat dahil mapapahamak sila kung makakasalubong nila ang isang banshee. Siya, nakangiti ng masama, ay lumapit sa takot na si Inar, na ipinahayag na ang halimaw na ito ay hindi masyadong mapanganib, ngunit ang karanasan ay magiging kakilakilabot at hindi mailalarawan. Si Inar, na lalong natakot, ay nagtanong kung ang karanasan ba ay talagang magiging kakilakilabot. Naisip ni Bjorn nang may pagkadismaya na parang mga bata sila, at tinanong ni Inar si Raven kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na hindi niya alam at tila sumugod. Sinabi ng bida na narinig niya na may paraan ang mga salamangkero para harapin ang mga banshee. Tiningnan siya ni Raven nang may pagkabigla, napansin na marami itong alam, at sa huli, napansin niyang nagbibiro lang sila, ngunit sapat na iyon at nangako na aayusin niya ang lahat ngayon. Humakbang pasulong siya, ginamit ang spell na Tan-El, at isang malakas na daloy ng mahiwagang enerhiya ang itinuro patungo sa unang banshee, na sinira ito. Sumigaw ang halimaw at nawala, ngunit halos agad na pinalibutan ng iba pang mga banshee si Raven. Bagamat iminungkahi niya na tumigil, nang napakalapit na sa kanya ang mga halimaw, ginamit niya ang spell na Inferno Hair, at ang mga daloy ng apoy na kumalat mula sa kanya sa iba't ibang direksyon ay sumire sa mga halimaw. Nang unti-unting nawala ang apoy, ngumiti siya at tinanong kung maaari pa silang magpatuloy. Parehong natigilan sina Inar at Hero, nanlalaki ang kanilang mga mata sa gulat, at muling naisip ng bida na napakalakas ni Raven. Di nagtagal, pumasok sila sa ikalawang palapag ng bilangguan sa ilalim ng lupa, at halos kaagad, isang lobo ng chimera ang lumitaw sa harap nila. Maya-maya pa, lumitaw ang Panginoon ng mga ghoul, at naisip ni Bjorn na ang loob ng bilangguan sa ilalim ng lupa ay parang laboratorio ng isang masamang siyentipiko dahil sa maraming pangit na halimaw at mga bagay. Nagsisimula pa lamang ang kasiyahan, at biglang, si Hero, na tuwang-tuwa na nakatingin kay Raven, ay inamin na malakas siya, ngunit tinanong kung natatakot ba siya. Inamin niya na hindi siya masyadong natatakot, dahil siya mismo ay palaging nagsasagawa ng mga autopsy, at walang espesyal tungkol dito. Hinagod niya ang kanyang kamay sa dingding, binanggit na ang lugar na ito ay narito at ipinaliwanag na mayroong isang lihim na pinto dito kung napunan niya ng tama ang mapa. Sa likod ng pintong ito, makakasalubong nila ang isang corpse golem. Naalala ni Bjorn na karaniwang matatagpuan ng mga tao ang mapa sa silid ng gwardya, ngunit handa si Raven, at bago buksan ang lihim na pinto, nagbabala siya na mas mabuting iwanan ang mga bagay dito. Hinubad nila ang kanilang mga backpack, iniwan nila ang mga ito malapit sa dingding, at hiniling ni Raven sa bida na magsindi ng flashlight. Sumunod siya, at binalaan siya ng babae na bubuksan niya ang pinto. Nang bumukas ang pinto, natigilan sila, napansin ang napakaraming bangkay na nakahiga sa malabong likido sa harap nila. Isang nakakakilabot na amoy ang sumalubong sa kanyang ilong, at walang katapusang tambak ng mga bangkay ang hamarang sa lahat ng kanyang paningin.
Habang nadidaanan niya ang mga bangkay, inakala ni Bjorn na noon ay tiyak na himatayan siya, ngunit ang epekto nito sa malakas na katawan ng barbaro ay hindi ganoon kalakas. Ang unang sumuko ay si Tarjin, na yumuko, tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, sinusubukang pigilan ang pagsusuka. Sumunod, nakaramdam ng pagkahilo si Raven, at siya, na yumuko rin, ay hindi napigilan ang pagsusuka at umubo ng hindi kanais-nais. Nabanggit ng bida na sanay na siyang tumingin sa mga ganitong bagay tuwing may mga autopsy, ngunit hindi nito naalis ang nakakasuklam na amoy, at sinabi ni Wu na mabuti na lang at kahit papaano ay maayos sina Bjorn at Inar, na nagmumungkahi na umalis na sila. Pumayag ang bida rito, at di nagtagal ay huminto sila sa harap ng isang bundok ng mga bangkay. Namangha si Bjorn, napansin niyang sa ilang lugar sa bundok na ito, may mga boses na naririnig na parang nagbabati. Nabigla si Bjorn nang marinig na kinakausap sila ng bundok ng mga bangkay. Sinasabi ng mga bangkay na nandito sila, minamadali ang ibang tao, at biglang lumakas ang sigaw ng mga bangkay, at hiniling nila kay tatay na iligtas sila. Nanlaki ang mga mata ni Hero sa takot at nagtanong kung ano ang nangyayari. Takot ding tumingin sina Bjorn at Inar sa bundok ng mga bangkay sa harap nila, at patuloy itong sumisigaw, humihingi ng tulong. Biglang napansin ng bida na may lumitaw na isang kumikinang na mata sa gitna ng bundok ng mga bangkay, ibig sabihin ay lumitaw ang unang boss, na tinatawag na corpse golem. Nang magsimulang bumangon ang halimaw na ito, napansin ng lahat na ang mga bangkay ang bumubuo sa katawan nito, at sumigaw ang golem na nasasaktan ito. Ang mga katawang bahagi nito ay nagsimulang magsabi na hindi nila ito magagawa, na binabanggit na sila ay nasa matinding sakit at nagmamakaawa na may pumatay sa kanila. Sampain si Bjorn sa loob-loob niya, habang tahimik ang lahat ng mga katawang ito sa laro, at nang marinig muli ang mga pagsusumamo para sa pagsadyep, kumunat ang noo niya, napagtanto na wala silang oras at inutusan ang lahat na magtipon-tipon, lumingon kay Hero, na nanigas, nanginginig sa takot. Sampain si Bjorn nang mapansin ito at naisip nang may pagkadismaya na nanigas lang si Hero. Ang mga bangkay sa katawan ng golem ay patuloy na sumisigaw, sinasabing sila ay nasasaktan at paulit-ulit itong inuulit. May gustong kumain ng isang tao, nagsimulang sumigaw, at tumingin si Bjorn hindi lamang kay Hero, na nanigas sa takot, kundi pati na rin kay Raven, na nanginginig, sinusubukang pigilan ang isa pang pag-atake ng pagduduwal. Naisip ng bida nang may pagkadismaya na sila ay kumikilos ng matigas mula pa noon, ngunit wala silang silbi rito, at naikuyong niya ang kanyang mga panga habang pinapanood ang golem na sumusulong, kasabay ng mga sigaw ng mga bangkay, iniuutos sa iba na mamatay. Huminto sina Inar at Bjorn sa harap ng halimaw, hawak ang kanilang mga sandata na nakahanda.